motor hub, dynamo nga rewinding natin. Ito yung pinaka housing. Yan, number 14 po ang size nito, guys. Okay, lagay natin dito. Ito na yung coil na ni-rewind natin. Okay, nahinang na natin dito. Ito yung sensor, nahinang na natin dito sa sensor. Taka, ito yung wire. Yan, so ready na to. Symbol na natin, tapos testing na natin, sa effect na natin. Okay, paglagay nito, dandaan lang ha. Kailangan ingat tayo dito na itong coil. Okay, hindi siya babangga dito sa housing pagpansak natin, paglagay natin. Yan, kailangan naka-steady na ganyan, naka-flat. Na ito, yung surface nito, yung may tanso, na hindi siya babangga dito. Kasi ito, magnet eh. Yan, paglagay natin na ganyan, hihilahin niya to bigla. So kailangan straight ang paglalagay natin para balance ang pagpasok sa yung sa stator mismo. Okay,
Okay, lagay na natin. Pwede naman to, una natin dito sa likod. Kasi ito, may bearing na. Okay. Yan, pumasok na. Ito, lagyan na natin itong takip. Ganyan lang din. Guys, ito kasi may bearing na. So, matigas siya kunin. So, ang ginawa ko ngayon, tinanggal ko na, wala na siyang bearing dito, no. So, ito. Pwede naman to, kaya ginawa natin binalikta ng pagpasok. Kailangan na ito, makuha natin ang sintro. Yan. Okay na natin nalala. Yan, nalagay na natin. Okay. So, yan na yan. Lagyan na natin ng screw ngayon dito. Yung 8 butas. Tapos maya testing na natin. Okay, ito yung mga aalin. So, lagay natin ganyan. Pitan lang. Oh, kita to, boss. Okay. Lahat na screw, iubusin natin ito lahat na screw. Tapos i-setting natin, i-align natin. Tapos saksak natin ito sa ibay, guys. Okay. Nalagay na natin dito, guys. Ito yung wire. Yan. Lagyan naman natin ang connector. Tapos testing na natin ito. Standard pa rin ang correction. Kung hindi natin makuha si standard, siyempre mix natin ito sa 3-piece. Maliit na kulay dito, yung mga maliit na wire. Standard pa rin ang lagay natin dito. Dito na lang tayo mag-mix sa 3-piece mismo. Ito pa rin. Ang blue lagay din natin sa blue. Green, lagay natin sa green. So, yung positive, negative, black at saka red. Kailangan hindi tayo magkamali dito, hindi siya mag-indicator. Tama ang pagkakalagay natin. Okay. Standard muna, lagay natin dito. Green to green. Yung kulay green sa controller, sa yung 3-piece papunta sa dynamo. Yun muna, lagyan natin, oh. Standard, green.
blue, saka yellow. Okay. Yan. Ang ginawa nating pang testing ngayon ito. Volume muna guys, itong potentiometer na sa radyo. Yan. Lagyan natin ang connection dyan. Kasi itong e-bike na ito, dito nagbabiyahe ngayon. Hindi nagbabiyahe, tingnan nyo, wala siyang number. Tinanggal ko itong number, nilakay ko kasi yung bagong ginawa, bagong symbol na ginawa ko na e-bike. Yan ang pinabiyahe ko muna. So, isabihin ang number nito, kung saan side, yan muna ang ginagamit ko sa bago. Kaya ito nagiging bakante sa ngayon. So, ginagawa ko ito muna ngayon pang testing or backup. Pag may masira sa e-bike natin, ito yung pinapagamit natin. Kaya ito, wala siyang throttle ngayon. Lagyan na natin ng throttle na yung potentiometer. So ilagay na natin, saksak na natin itong battery natin. Tapos testing natin kung ano bang lipat nito. Okay, pag hindi natin makuha sa standard sa 3-phase, so pwede natin i-mix natin. Hanapin natin yung pinakamagandang tunog sa dynamo. Kuha lang ako ng battery guys. So, sigurado tayo hindi baliktad yung supply sa sensor, yung positive negative. Okay, tignan natin bago natin saksak ito. Saksak na natin bago natin. Yan. Una natin itong okay, nakauna. Ito yung power on. Yan ang power main switch. Okay, nakasaksak na, ibig sabihin may load na ngayon yan. Okay, pause na natin itong throttle. Titingnan natin kung iikot siya. Okay, umiikot kaso reverse. So try natin i-mix ito pabaliktad. Kung hindi gumagana itong reverse sa controller, try natin magbalik dito sa 3-phase. Kung makuha natin na magiging pa-reverse natin to. So hindi siya hanggang magandang timpla, no? So i-adjust natin, i-mix natin dito sa 3-phase. Okay, buka natin to. Off muna natin. Ang green ilagay natin sa blue. Saka ang blue ilagay natin sa green. Ang yellow remain muna, hindi wag muna natin i-mix. Tapos hindi pa rin makuha natin ang magandang align yan, ang yellow na naman ilipat natin. So ulang natin ulit ito, yung power. Yan, nagkaroon na siyang display dito. So ikot natin ang ito, volume. Itong ginawa natin temporary pang throttle. Okay, tingnan natin dynamo dito, may ikot ba. So hindi, ibig sabihin fix natin ulit. Ito, ang dito naman tayo, ang yellow lagay natin sa blue hanggang sa makuha natin to ang magandang pagkaka-align or magandang setting sa 3-phase mismo. Hindi siya basta-basta na dito kagad na pag-connect natin sa standard na color. Yan na mismo, hindi po siya guys. Kailangan natin mag-mixing, magkuha sa timing, lalo na pag bagong symbol yung dynamo natin. Okay, testing natin ulit.
Ayan. Okay, so ibig sabihin yan ang timing guys. Lagay ko lang, ilipat ko lang no. Okay, ito yung magandang tunog. So ibig sabihin ito na yung i-final natin. Yan. So ano bang ibig sabihin na sinabi ko kanina? Ito yung pinaka mixing sa 3-piece wire. Ito yung tinatawag na 3-piece wire. Okay, ito yung sa controller. Ito yung papasok sa dynamo. Parehas to 3-piece wire. Tingnan nyo may tatlong kulay. Okay. Ang yellow ngayon, tingnan nyo saan nakalagay. Ito yung papunta sa dynamo, di ba? Okay, ang yellow nilagay natin dito sa blue. Okay, at saka yung blue na papunta sa dynamo nilagay natin sa green. Okay, ito yung papunta sa dynamo. Ang green na naman ngayon, tingnan nyo saan nakalagay. Ang green na papunta sa dynamo nilagay natin sa yellow. Mix natin lahat. Nag-cross ang cable. So ito yung magandang timing. Ito yung setup. Kasi kanina ginawa natin, ginaya natin yung standard yellow to yellow, green to green, blue to blue. So ayaw umikot. Hindi ibig sabihin hindi siya nakuhang magandang timing. Ito ngayon, ito yung magandang timing. Tingnan nyo yan, di ba? Forward siya kanina, umikot siya reverse, tapos hindi maganda yung tunog sa dynamo. So ito ngayon, ito yung magandang tunog. So push natin yung throttle. Ito yung ginawa natin temporary ng throttle. Yan, so push natin. Tingnan nyo, palakasan natin. Yan. Yan. Maganda ang tunog, hindi siya ugong. Yan. Okay, so ibig sabihin okay na to itong ginawa natin. Yan. Battery natin 52.3. Tapos yan, standby natin ngayon. Yan ang tunog. So ibig sabihin guys, gumana na yung nirewind natin. Okay, success po tayo doon. Nagbago lang tayo dito, nag-mix tayo sa 3-piece wire. Kahit anong hindi rewind na dynamo, ganun pa rin minsan yan. Kailangan natin mag-mix dito. Hanapin lang natin ang magandang tunog, magandang pirsa sa pag-set up sa ganitong mga e-bike dynamo, no? So yan. Okay, careful lang tayo, ingat lang tayo dito sa mga wiring natin na hindi magkadikit o hindi magka-short, halimbawa ganyan. So lalo na dito sa positive at sa negative. Yan, ito yung supply mismo, 5 volt supply papunta sa dynamo natin. Positive at saka negative, hindi ito pwede magkabaliktad, hindi pwede magka-touch. Itim at saka pula, itong green pwede nga to, pwede lang magkabaliktad to kasi sensor. Hanap lang tayo sa magandang timing dito. Yan. Okay, sa pang testing lang ito, okay na, pwede na natin ito i-final, ihinang na natin to. Yan. Okay, gandang tunog yan. Tapos yung ginamit natin ngayon, throttle na hindi natin palakasan. Yan. Okay. 350 lang tong controller natin, so walang init, malamig po siya. Ibig sabihin walang problema sa 3-piece na ginawa natin dito. Okay, hanggang sa sunod na ulit na video guys. Maraming salamat ulit sa inyo, no, sa mga viewer natin, sa mga subscriber natin. Okay, ito ulit, volume to sa radyo. Ginagamit natin pang testing kasi itong original na throttle dito ginamit muna natin sa ibang e-bike natin dyan. Nabiyahin natin kasi nasira, may nasiraan tayo ng ilang araw. Yan, ginamit muna natin temporary, tapos ito ngayon pang testing natin na ginawa dito yung volume sa amplifier. Okay, okay na po yan guys. So ibig sabihin umiikot na, magandang pagkaikot ngayon, gandang tunog sa dynamo natin. Yan, malinaw po siya, walang karalgal. Okay, yan, so success po to. Ito na yung part 2 sa e-bike dynamo rewind. Rewind natin, tinanggal natin yung luma, binago na natin yung mga kuya sa loob.